Magandang umaga po. Morning. Maganda pa kayo sa umaga. Alam niyo ba yon? Amen. So ngayong araw po na to, kumusta po kayo? Amen. Mabiyaya po ang Diyos. Bagamat alam ko, ang problema hindi po yan nawawala, pero ang kabutihan ng Diyos ay lagi pong nariyan para sa atin. Amen. At ngayong pong araw na to, kanina pa tayo nagbabatian, di ba? Maligayang araw ng mga ina. Ayan. Sige nga po, minsan pa yung mga nanay, batiin natin ng Happy Mother's Day! Ayan. Sana laging Mother's Day para special ang trato sa nanay, ano? Ayan. So, salamat sa isang araw na kinikilala po ang araw ng mga ina na ginagamit ng Diyos para sa kanilang mga anak. Hindi po biro maging ina, at the same time, hindi rin naman biro maging ama. Pareho lang naman. May kanya-kanya pong tungkulin ang ama at ina. Kaya ang mga magulang ay biyaya po galing sa Panginoon. Amen. Kaya blessing po yung mga magulang nyo. Kaya kung meron pa kayong mga nanay at tatay, huwag niyo po silang kakalimutan na bigyan ng pansin, bigyan ng panahon, bigyan niyo po ng oras. Kung sila po ay malayo, maaabot na po sila ng video call. Amen po ba? Ayan. So, sa araw po na to, tayo po ay hindi na tayo masyadong magtatagal sa ating mga sasabihin. Dahil tayo po ay nakakas, ngayon pong alas 9 hanggang mamayang alas 3, ganyan po tayo magse-celebrate ng Mother's Day. Sa pamamagitan po ng pag-aayuno. Dahil hindi naman kailangan sumabay ng sumabay sa mundo. Naunawaan niyo po, sa mundo magse-celebrate sila, lalabas sila, kakain sila. Pagkatapos noon, i-stressin na naman yung nanay nila. Pero sa atin po, siyempre, special ang mga nanay, mas special ang Diyos natin. Siya yung binibigyan natin ng lugod kada tayo po ay nagtitipon-tipon. Amen? So, mahilingan ko na po ang bawat isa na tumungo at tayo po ay manalangin. Manalangin na po tayo. Handa na po ba tayo? Amen. Handa na po tayo makinig? Purihin ang Diyos. Nakabukas na po ba ang tainga? Yes, pati po ang puso, bukas na rin, na tatanggapin po natin ang mensahe ng Panginoong Diyos sa oras na to. Maraming salamat, Panginoon. Talagang mabait ka. At talagang magaling ka, O Diyos. Maraming salamat sa mga patuloy na pinaparanas mo sa bawat isa. God, may celebration ngayon. Salamat. Special po yun, Panginoon, ang pagkilala namin sa buhay ng mga ina. Pero mas special ka, God. At higit sa lahat, mas nais namin na bigyan ka ng kaluguran. Nawa, simula pa kanina, na iaalay na namin. Nakikita mo na kung paano kami nag-aalay sa'yo. Nawa, simula pa kanina, O Diyos, nalulugod ka na sa mga ginagawa po namin hanggang sa matapos ang gawain na to. Nawa, simula pa kanina, Panginoon, naglilingning ng bawat isa. Panginoon, salamat sa iyong presensya. Salamat, Banal na Espiritu. Patuloy ikaw po ang magpahayag. Ikaw po ang magpaliwanag. Ikaw po ang umabot sa bawat isa na narito. Maging yung mga nasa labas, abutin mo po sila, Panginoon. Sa anumang mga kaabalahanan, meron sila. Kung bakit hindi po sila nakakalapit sa iyo, patuloy namin silang dinudulog sa iyo, Panginoong Yesus. Dahil ikaw po lamang ang makapagpapabago ng kaisipan at puso ng mga tao. Kaya sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Kahit po kaming mga naririto sa loob, Panginoon, patuloy, O Diyos, na maluwalhati ka, mabigyan ka namin ng kaluguran. Sabi mo nga, whether we eat or we drink or whatever we do, Lord God, we must give you glory. At yun yung dapat sinisigurado namin sa bawat araw, not only during Sundays, but every day of our lives. We really hope and pray that we can give you glory. Na nagagamit mo nga ang buhay po namin para sa iyo lamang. Dahil nilikha mo kami para sa iyo, tanging sa iyo. At bandang huli, ang mga tao, kaming mga tao, ay para lamang din talaga sa iyo, O Diyos.
Kaya naman dalangin namin, Panginoon, patuloy na magamit mo po kami. At patuloy, Panginoon, ang kalakasan, katatagan, at ang pag-ibig ay mamayani sa bawat puso ng mga naririto mga anak mo. At nawa bukas ang kaisipan, bukas ang spiritual na tainga, bukas din ang mga puso upang tanggapin, God. Walang mag-resist ng iyong mga salita, walang mag-oppose ng iyong mga salita, bagkus tanggapin ito at unawain at higit sa lahat, isapamuhay po namin ang iyong salita. Salamat, Panginoong Yesus, patuloy na samahan mo po kami all throughout our service. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Talaga pong nagpapasalamat tayo sa Panginoon. No? Bukod po sa, meron nga pong Mother's Day ngayon, ay nais ko rin pasalamatan ng Panginoon dahil last Tuesday po ay nakuha ko na po yung ating, gusto ko lang ipatotoo sa inyo at ipagmalaki dahil mabuti po ang Diyos. Nakuha ko na po yung aking krasam. Itong authority to solemnize marriage. Ito na po yung ating license. So ngayon po ay pwede na tayong mag-conduct ng kasal. Pero may mga conditions po yun. No? Huwag niyo kung basta-basta i-aano sa mga tao. Kasi ang jurisdiction nito ay member ng SCM at saka ng Reverend Senior. Amen po. So, ang ikakasal natin ay member ng SCM at saka kung meron man yung Reverend Senior dahil sila po yung tumulong sa atin para magkaroon po tayo ng lisensya. Okay po. So, salamat sa Panginoon. Nandito na po siya. Ayan. Thank you. Mamaya po pwede nyo tignan. Huwag nyo na lang ilabas sa plastic kasi po isang kopya lang yan. Hindi po siya pwedeng i-xerox. Amen. So ngayon po, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James or sa Santiago 1. 22 hanggang 25. James chapter 1 verses 22 to 25. Or Santiago 1, talata 22 hanggang 25. Andiyan na po kayo. Basahin po natin. Makisabay po kayong magbasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Salamat Panginoon sa pagkabasa po ng iyong salita sa umaga na to. Patuloy banal na Espiritu, mangusap ka nga po at maunawaan namin, O Diyos, ang iyong salita sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Dito po sa ating main verse, dito po sa Santiago or sa James. Last Sunday po, ano yung topic natin? Natatandaan niyo po ba? Ano yung pamagat ng ating topic last Sunday? Yung po ay makinig ka. Ngayon naman, ang pamagat naman, karugtong ng makinig ka ay sumunod ka. Sabihin nga po natin, sumunod ka. Ayan, pagkatapos natin makinig, kailangan susunod po tayo. Dahil ito po ang essence or yung konsepto ng sinasabi ng ating pong main verse. Sabi rito, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo yung salita ng Diyos, ngunit hindi sinasagawa, ano daw ginagawa natin? Dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Ayan. So, hindi lang pala siya dapat pinakikinggan. Dapat po isinasagawa. Kaya nga, nung linggo, makinig ka. Ngayong linggo ay sumunod ka.
So pagkatapos nating makinig, dapat po tayong sumunod. Bakit? Ano po ba ang kahalagahan ng pagsunod or obedience? 1 Samuel 15:22. Medyo may mga ilang verses po tayong bubuksan ngayon dahil gusto ko po makita po natin ang kahalagahan muna ng pagsunod. 1 Samuel chapter 15 verse 22. Nakita nyo na po, yan po ay nasa lumang tipan. 1 Samuel 15 verse 22. Ito po ay sinasabi kay Saul. Pero ganun pa man, ulit-ulit natin sinasabi, ang salita po ng Diyos ay hindi lamang para noon sa mga unang tao. Hanggang ngayon po, ang salita ng Diyos ay para sa atin. Kaya nga sinasabi nila, ang Biblia po ay kailanman hindi na-outdated. Hindi siya nawawala sa panahon. Amen? Nakita niyo na po, 1 Samuel chapter 15 verse 22, sabi rito, sinabi ni Samuel, basahin po natin. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng lupa. Pwede natin ituloy. Ang pagsuway sa Kanya, kasi kabaliktaran ng pagsunod ay pagsuway. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama daw po ng ano? Pangkukulang. At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Yan po yung nangyari kay Saul. No? Kung babasahin niyo po yung kwento ng unang hari ng Israel na si Saul. Sabi po rito, bakit mahalaga ang pagsunod? Una, yan po ay gusto ng Diyos. Amen. Tapos, ito po yung mga verses na magpapatunay na napakahalaga ng pagsunod or obedience sa alinmang mga bagay. Dahil sinasabi rito, mas higit po ang pagsunod kaysa hain, kaysa offering. Yes, maganda po yung nag-o-offering tayo, maganda yung nagkakaloob tayo, maganda po yung nagbibigay tayo, salamat sa Diyos. Pero ano mas gusto ng Diyos? Kasi may marami pong tao ngayon, nagbibigay naman. Pero, pagdating sa pagsunod, ay limitado na. Tama po ba? Limitado na. Kaya ang sinasabi sa atin ng Biblia, mas nagugustuhan ni Yahweh ang pagsunod sa Kanya kaysa handog at ang pakikinig. Pareho magkasama ito eh. Hindi sila pwedeng magkahiwalay. Bakit? Kung wala kang napakinggan, wala ka namang alam na susundin. Amen? Kaya pareho pong mahalaga ang pakikinig at pagsunod. Kaya ang sabi rito, ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng lupa. Pag ikay sumuway, ano raw ang ano nun? Saan siya kinumpara? Pag sumuway ka, yun ay kasing sama na mangkukulam. Hindi po sa akin galing. Diba? Nabasa niyo sa Biblia po ninyo. Nasa mga Biblia po natin, kahit anong version po puntahan ninyo, hindi po mawawala yan. Nandiyan po yan. Amen. So ngayon, syempre, dahil ikaw ay nakikinig na ng salita ng Diyos, anong mas pipiliin po natin? Ayaw naman natin maging kasama tayo ng mangkukulang. Sasabihin mo, di naman ako mangkukulang Tama po ba? Wala namang mangkukulang dito sa atin. Wala naman talaga. Pero kung ikaw ay sumusuway, nagigets nyo? Kapag ikaw ay sumusuway, ikaw ay kasing sama na mangkukulam. Patas na lang kayo ng mangkukulam. Ano bang ginagawa ng mangkukulam? Ano bang ginagawa ng mangkukulam? Nangungulam. Anong ginagawa nun sa tao? Sinasaktan niya, hanggang pwede niya pangampatayin, pinahihirapan niya. Tama po ba? Ganyan po yung mga epekto ng pangkukulam sa tao. Ganun kasama yung nangkukulam. Wala siyang pakialam kung ikaw'y masaktan, walang pakialam kung ikaw ay mamatay, walang pakialam ang mangkukulam kung ikaw ay mahirapan. Bakit? Yun nga yung purpose niya. Kaya kanya kinulam Tama po ba? No? So mahalaga po ang pagsunod sa ating Panginoon. Acts 5
Punta po tayo sa Acts chapter 5 verses 27 to 29. Ayan. So, ang ating pong mga verses ngayon ay luma, bago. Ayan. Para yung mga Biblia po natin nabubuksan. Acts chapter 5 verses 27 to 29. Makita pa po natin dito ang kahalagahan ng pagsunod or the importance of obedience. Sabi po rito, Acts 5:27, nakita na po natin, iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat ng pinakapunong saserdote. Hinuli po nila yung mga apostol dahil sila po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Verse 28, mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Si Jesus po yung tinutukoy nila. Verse 29, ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ito pong mga nagbabawal po kina Pedro sa mga apostol po ng ating Panginoong Hesus, hindi po sila pangkaraniwang tao. Hindi po sila regular na tao. Sila po ay matataas. Sila po ay may mga katungkulan sa bayan. Yung mga kaya nga may karapatan silang ipakulong, pag gusto nilang ipakulong, nagagawa po nila yan dahil sila po ay matataas na tao. Yan po ang mga kinaharap ng mga apostol, ng mga alagad ni Kristo at maging ng mga Kristiyano noong unang panahon kung saan sila po ay pinagbabawalan na mangaral patungkol kay Jesus. Diba? Pero anong sabi ni Pedro? Mas mabuti ang sumunod kami sa Diyos kaysa sa tao. Amen? So kahit binabawalan po sila ng tao, ay hindi po alintana nila Pedro at ng ibang mga apostol dahil alam nila na higit na mahalaga ang sumunod sa Diyos. At alam ko po, ang bawat isa rin sa atin dito, alam natin na higit na mahalaga ang sumunod sa ating Diyos. Amen. John 15:14. Sabi po rito, John chapter 15 verse 14, kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, you are my friends, if you obey my commands. Ang nagsasalita po dyan ay ang Panginoong Jesus. Ito pong pinag-uusapan muna natin ay ang kahalagahan ng pagsunod. Sabi ni Jesus Christ, kaibigan niya po ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka sumusunod sa Kanya, kaibigan ka ba niya? Ganun lang naman yun, di po ba? Hindi naman pwede sabihin mong malapit ka kay Jesus, kaibigan ka ni Jesus, pero hindi ka naman sumusunod. O, ang pinag-uusapan po natin ay full obedience, not partial obedience. Because partial obedience is still a sin. Kasalanan pa rin po. O, sumunod naman ako Di ba ginawa ko to? Hindi ko nga lang to ginawa. Hindi po yung pagsunod na gano'n yung pinag-uusapan po natin. Ang pagsunod po na pinag-uusapan po natin ay buong pagsunod. Amen po ba? Nagkakaunawaan po tayo. Dahil yung po yung gusto ng ating Panginoong Yesus. John 14:15. Ito, memorize nyo na to. Sino na po nakaka-memorize ng John 14:15? If you love me, you will obey my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa John 14 din, verses 21 at verse 23, yan din po yung sinasabi. Di na po natin babasahin dahil pareho lang po yan ng verse 15. Ang sabi po rito ni Kristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Yan lang sinasabi mo, Pastora.
Pwede po ninyo kasing isipin yan at pwede nyo sabihin sa inyong mga sarili, yan na naman ang turo. Bakit hindi? Kung hindi pa po tayo nakakasunod lahat. Tama po? Ganyan po ang nangyayari sa mga itinuturo kapag paulit-ulit pong ibinibigay ng Diyos sa isang iglesia, nangangahulugan po iyon na hindi pa po lubos ang pagsunod natin dito. Amen. Ang wala namang makakalubos ng pagsunod. Baka sasabihin ng iba, wala namang makakalubos ng pagsunod, wala namang makagagawa ng lahat ng sinasabi sa Biblia, lahat ng sinasabi ni Kristo, wala namang makakagawa nun. Sinong makakagawa nun? Meron wala? Pero, sabi ni Pablo, I have finished the race. Natapos ko yung pinapagawa ni Kristo. At hindi lang po si Pablo. Amen? Kaya ako kinote si Pablo kasi siya yung nagsabi nun sa Pilipos. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Yesus, natapos po ni Pablo. Kaya nga nasabi niya yun eh. I have kept the faith. I have finished the race. Ano pa sabi niya? 3 yun eh. Ha? Ano, Timberlin? Ayun, I have fight the good fight of faith. Natapos niya. Amen. So, ibig sabihin, kaya ng tao. Dahil si Pablo at ang iba pang mga naging Kristiyano noon ay katulad lamang po nating mga tao. Tama po ba? Kaya ganito po natin sinimulan ang ating pinag-aaralan kung saan pinakita po muna natin. Marami pa pong mga verses pero pumili na lang po tayo ng ilan dahil po sa ating pong oras. Pinapakita lang po natin dito gaano po kahalaga ang pagsunod sa Diyos. Una, yung 1 Samuel, no? Mas gusto ng Diyos ang sumunod tayo kaysa maghain tayo. Amen? At makinig tayo. Dahil kung hindi, kasing sama ng mangkukulang ang lahat ng susuway sa Kanya. Amen? Acts 5:27-29. Pangalawa, bakit mahalaga ang sumunod? Dahil ang Diyos ang nag-uutos sa atin. Kaya masusundin natin ang Diyos kaysa sa tao. Yun ang sinabi ni Pedro. John 15:14. Tayo ay kaibigan ni Kristo kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos. John 14:15, 21, 23. Tayo ay umiibig kay Kristo kung tinutupad natin, kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. So nakita po natin ano yung ginagawa, ano yung kahalagahan ng pagsunod po sa ating Diyos. Amen? No? Ngayon, ang susunod po na tanong, bakit mahirap sa tao ang sumunod sa Diyos? Bakit po nahihirapan tayong mga tao ang sumunod sa Diyos? Actually, kahit po Kristiyano, nahihirapan pong sumunod. Kaya nga wala pang full obedience eh. Bakit? Kasi nahihirapan pa. Bakit po tayo nahihirapan sumunod sa Diyos? Why is it hard for men to obey God? Tingnan po natin yung kwento sa Luke 18. Luke chapter 18 verses 18-30. Yung lalaking mayaman. Alam niyo na po yung kwento nito? Luke 18 verses 18-30. Ang lalaking mayaman. Isa po ito sa dahilan kung bakit mahirap sa tao ang sumunod sa Diyos. Tingnan po natin yung kwento ng lalaking mayaman. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos." Ayan binanggit ng Panginoong Jesus ang mga utos na dapat sundin.
Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Amen? Kasama. Happy Mother's Day. At sumagot siya, ang lahat kong iyay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sabi ni Jesus Christ, verse 23. Ngunit nalungkot ang lalaki. Bakit? Nang marinig ito, sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot siya at kanyang sinabi, napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. Madali pang makaraan sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga nakarinig dito, kung gayoy sino po ang maliligtas? Tinugon sila ni Jesus, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, dahil sa paghahari ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Doon muna tayo sa mayaman. Isa sa napakahirap na dahilan kung bakit hindi po makasunod ang mga tao sa Diyos ay yung kayamanan. Pag-usapang pera na. Amen? Pag-usapang pera na. Aba, susunod ako, pero wag yung sinasabi mo, bibigay ko yung 10% ko. Lalo na po kung malaki na yung kinikita. Ba, kung halimbawa ang tithes niya pala ay 10,000, naku, hindi, mahirap nang sumunod ang taong gano'n. Unless sila po talaga ay kumikilala sa Diyos. Etong mayaman na to, sabi niya, nagawa ko na lahat. Nasunod ko na po lahat yan. Yung sinabi ni Jesus Christ, huwag kang mangangalunya, huwag kang ganto, huwag kang ganto. Nagawa ko na po yan. Pero pang isa, sabi ni Jesus, pagbili mo lahat ng ari-arian mo, tapos pamigay mo, tapos sumunod ka sa akin. Hindi niya ginawa. Bakit? Kasi napakayaman niya. Sinong tao ang tatalikod sa kanyang kayamanan para sumunod lang kay Kristo? Siguro kahit tayo po. Tama po ba? Malamang sa malamang, kahit tayo pong naririto, ay hindi po gagawin din ang bagay na ito. Dahil napakasakit. Pinaghirapan ko to. Pero iiwan ko lang, ipapamigay ko lang sa mga dukha, tapos para sumunod kay Kristo. Diba? Malamang sa malamang, hindi rin po tayo susunod. Dahil sa kayamanan, o dahil kung ano man yung meron tayo, dahil sa wealth, dahil sa property, yan. Hindi po agad-agad makapagdedesisyon ang tao na sumunod sa Diyos pagdating na sa ganitong usapan. Kaya nahihirapan ang tao pagdating sa sabing sumunod ka dahil kung marami siyang possessions, marami siyang pag-aari, marami siyang property. Tama po ba? Parang yung naging sikat na pangungusap noon, pinag-resign ako ni Lord. Natatandaan niyo yan? Pinag-resign ako ni Lord. Sa totoo po, pag ikaw talaga ay tinawag ng Diyos, wala ka pong magagawa kung hindi sumunod. Kaya kahit pa maganda yung trabaho mo, talagang magre-resign ka dahil alam mo kung sino ang tumawag sa'yo. Amen. But, mga kapatid, yan po ay hindi, baka sabihin nyo, sabi ni Pastora, mag-resign na raw ako. Amen. Kung kaya po ng pananampalataya ninyo na nagdidesisyon talaga kayong sumunod
kay Kristo. Kasi baka bandang huli, sinabi ko ganito, tapos sasabihin nyo, magre-resign na ako, hindi pala kaya ng pananampalataya mo, bandang huli, sisisihin mo pa yung church or sisisihin mo pa ako. Kasi pastora, sinabi mo, mag-resign ako eh. Wala akong sinasabihan sa inyong mag-resign kayo. Ginagawa ko pong halimbawa yung mga nagsasabi ng ganon na pinag-resign sila ni Lord sa kabila ng maganda nilang trabaho in a secular world. Sa kabila ng malaking kita nila, sumunod sila sa Diyos because they have their calling to the Lord and they do really understand their calling kung sino yung tumawag sa kanila. Amen. Amen. And if you are in that point of your faith, then do it. Amen? No? Kaya nga, isa sa dahilan kung bakit hindi nakakasunod ang tao sa Diyos ay dahil po dito. Mahirap talaga. Totoo po yun, mahirap. Pero, ang sabi ni Kristo, di ba? Kasi sabi ni Pedro naman, nagsalita si Pedro, Panginoon, iniwan na namin lahat at sumunod kami sa iyo. Ano sagot ni Jesus Christ? Tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at ang buhay na walang hanggan sa panahong darating. Ano ibig sabihin nito? Talaga bang iiwan mo sila? Hindi naman po eh. Kaya mo bang sumunod? Ako yung uunahin mo? Kapalit ng asawa mo? Kaya mo ba akong unahin? Kapalit ng mga pamilya mo? Kaya mo ba akong unahin? Kapalit ng anak mo? Yun po yun eh. Kayo lang po makakasagot niya. Kaya mo ba? Kapalit ng kung sino mang taong mahalaga sa buhay mo, uunahin mo si Kristo. Dahil sabi ni Jesus Christ, parang ganito yung sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi ka naman magsisisi kung ako yung inuna mo eh. Tama mo ba? Wala po tayong pagsisisihan kung uunahin man po natin ang ating Panginoong Jesus. Marami na po dito sa atin ang may mga halimbawa na pinapalayas ng asawa. Doon ka na sa simbahan, doon ka na sa church mo, doon ka na tumira, dali mo na yung mga damit mo, kunin mo na yung mga damit mo. Marami na pong ganyan na nakaranas na mga Kristiyano dito mismo sa atin. Pero sa kabila po nun, pagkatapos po nun, nanindigan pa rin yung Kristiyano. Anong nangyari? Ngayon, kasama na nila ang kanilang mga asawa. Amen! Ito yung sinasabi. Hindi ka magsisisi kung uunahin mo ang Diyos. Ay, hindi ako ate, magagalit yung asawa ko. Magagalit talaga yan kung di ka pa nakaluto. Kumbaga mga kapatid, kailangan mong maging wise. Kailangan nating maging wise. Susunod ka sa Diyos, aalis ka ng bahay, tiyakin mong maayos yung bahay. Tama po ba? Tiyakin mo ang lahat ng iiwan mo ay maayos para na sa ganon, yung asawa mo, wala nang masasabi sa'yo. Amen. So, unang dahilan, bakit mahirap po sumunod sa Diyos ay kayamanan, no? Kasikatan din. Kapag mga sikat na, hindi nila yan iiwan yung kanilang kasikatan, kapalit ang Diyos. Kasi pag ikay sumunod na sa Diyos, hindi ka na sikat. Amen. Wala namang pasikatan po pag naglilingkod sa Diyos eh. Tama po ba? Pero meron na rin mga sikat na tao, ang tinalikuran nila yung kanilang kasikatan, may mga nakakagawa na rin naman. Bakit? Dahil kilala nila yung kanilang sinusunod. Ito yung mga kahalagahan kung paano dapat kilala natin yung Diyos po natin. If you know Jesus Christ very well, if you know your God very well, hindi ka mag-aatubiling sumunod sa Kanya.
Amen. No? Pangalawang dahilan, bakit po mahirap sumunod ang tao sa Diyos? Luke 9:59 to 62. Luke chapter 9, verses 59 to 62. Pwede na po nating umpisahan sa 57. Sige. Sa Tagalog na Biblia, may subtitle po yung pagsunod kay Jesus. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matulugan o mapagpahingahan." Verse 59, sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, pumayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Amen. Tingnan po natin dito ang sinasabi mismo. Marami nagsasabi, "Susunod ako sa iyo, Lord. Susunod ako sa iyo." Kaya nga pauna pa lang, sinabi na ni Jesus Christ, "May lungga ang asong gubat, may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang matulugan, wala man lang mapagpahingahan." Anong ibig sabihin nito? Wala siyang permanenteng tirahan. Wala siyang permanenteng lugar na tinitigilan. Bakit? Ang Panginoong Yesus po, wala siyang tigil ng kakaministeryo. Amen po ba? Kapag babasahin po natin ang Biblia, hindi sila nakakapagpahinga. Every time na sila po ay nagmi-ministeryo, kasama niya ang mga alagad niya. Kaya yun ang sinabi niya, "Payag ka, susunod ka sa Diyos, susunod ka kay Kristo, ganitong gagawin natin." Ayan. Kaya mo? Ganitong gagawin natin. Ahayo tayo ng ahayo. Ayan. Susunod ka talaga sa akin? Magmi-ministeryo tayo ng magmi-ministeryo. Ayan. Sabi nung isa, yung sinabihan niya, "Sumunod ka sa akin." May sinasabihan naman ng Panginoong Yesus, "Sumunod ka sa akin." Pero anong sabi? "Teka po muna, uwi po muna ako. Papalibing ko lang yung patay." Kung aanuhin mo, halimbawa po literal, napakawalang puso naman ni Jesus. Lilibing yung patay, sabi niya, "Wag na. Hayaan mo na yung patay. Ilibing ng kapwa niya mga patay." Naalala ninyo? Ang lupit naman. Ganun ba talaga yung Diyos natin? Malupit? Pero syempre, alam naman po natin that this is not a literal. Ang sinasabi ni Kristo, yung mga patay sa pananampalataya. Yung mga kasama mo sa bahay, patay sa pananampalataya. Hayaan mo na lang muna sila, yung mga patay sa pananampalataya. Basta sumunod ka sa akin, pwede silang mabuhay eh. Hindi po yun sinabi rito, pero kung yun po yung pananampalataya natin, amen. At inunan natin si Kristo, malayo po bang mangyari yun? Hindi. Ano sinabi ng inawit natin kanina? Walang imposible sa aking Diyos. Ayan, kanta tayo ng kanta. Baka hindi naman natin sinasapamuhay. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Paniwalaan po natin yun. Kung susunod ka talaga kay Kristo, hindi mo na alintana yung, teka muna, yung naiwan ko, yung anak ko. Teka po muna, Lord. Susunod naman ako sa'yo, yung labahin ko muna. Lord, susunod naman ako sa'yo, pero teka, nananahi ako eh. Di mo ba? Susunod naman ako sa'yo, pero teka muna. Ano sagot ni Jesus Christ?
Christ. Sabi ba ni Jesus Christ, o sige na nga, tapusin mo muna yung ginagawa mo. Ganun ba yung sinagot ni Kristo? Mga kapatid, kayo nakakabasa ng inyong mga Biblia. Anong sinabi ni Jesus? Ipapaya mo na sa mga patay ang mga patay. Tapos kung lingon ka ng lingon, o binabalik-balikan mo palagi, kung ano man yung mga pinagkakaabalahan mo, anong sabi ni Kristo? Hindi yun karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Hindi po ako may sabi. Sinabi po yan ng Biblia. Limi-limiin po natin. Minsan kasi basta lang tayo nagbabasa, very light yung pagkakatake natin sa mga salita ng Diyos. Pero itong sagot ni Jesus Christ, napakabigat nito. Susunod ka pala eh. Bakit kailangan mo pang lumingon ng lumingon? Gusto mo sumunod? Bakit kailangan mo pang unahin yung mga bagay na yan? Amin po ba? Gusto mo naman pala sumunod? Bakit kailangan pang, alam mo yun, unahin mo yung mga inaalala mo bago ka sumunod kay Kristo? Ang dami nating inaalala. Punong-puno tayo ng mga alalahanin. Punong-puno tayo ng mga kaabalahan. Punong-puno tayo ng mga ginagawa. Alam niyo po yung trabaho, hindi po yan matatapos. Ang trabaho sa bahay, hindi po yan natatapos. Ang paglalaro, hindi po yan natatapos. Ang panonood, hindi po yan natatapos. Tama po ba? Kung ano man po yung mga ginagawa natin na sinasabi natin na wala po tayong oras sa mga ganong uri ng gawain, ay nakakaya naman sa Lord. Kaya kung ganon po tayo, sabi mo, susunod po ako pero teka muna. Hindi yun karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kung susunod ka, susunod ka. Amen. Kaya nga, balikan niyo po yung halimbawa ng sabi, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Yung kabayo, bakit siya merong, ano rito? Ang tawag doon? Ha? Yun na yun? Hindi ko maintindihan. Basta, yung takip dito. Diba? Kasi pag yan ay pinatakbo nung nagmamaneho, tapos yan ay walang takip dito, bigla yan lilingon, patay, yung babagsak po yung sakay. Kung saan-saan niya kung saan-saan niya titingin eh. Lalo na kapag na-distract po yan. Diba? Kaya nga pagka horseback riding, ay delikado kung wala kang kasamang magaling dahil pwede kang tag doon? Yung hindi, wala ka nang silbi? Ha? Mabalda! Yan. Katulad ni Christopher Reeve. Kilala niyo po si Christopher Reeve? Superman. Pero totoo yun, ganun siya, naka-wheelchair. Actually, patay na siya. Pero nabalda siya dahil sa kabayo. So, mga kapatid, pag hindi naka-fix yung paningin natin kay Kristo, mahirapan po talaga tayo sumunod. Pag hindi kay Kristo yung pagtingin po natin, mahirapan po talaga tayong sumunod. Pag marami po tayong inaalala sa mga buhay-buhay natin, katulad nitong mga to, gusto naman nilang sumunod kay Kristo, pero sabi nila, ay, saglit lang po muna. Ganito muna. Ayan, di ba? Basahin niyo uli. Limiliniin niyo po muna uli. No? Yung mga sagot, yung usapan, yung combo. Yan, yung termino natin ngayon. Yung combo ng Panginoong Yesus, saka yung mga tinatawag niya na sumunod sa Kanya. Remember, may tinatawag siya na sumunod sa Kanya. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw yung tinatawag. Tapos sabi mo, teka muna. So, ibig sabihin, diretso lang. Susunod, susunod. Amen. Kung susunod, susunod ka. Hindi yung sasabihin mo, ay, teka mo muna. No?
Bakit? Pagsunod mo, ang gusto ni Kristo, mayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Yes, Lord, mag-evangelize ako, pero teka muna. Hindi pa ako tapos dun sa ginagawa ko eh. Pag daw lingon ka ng lingon, hindi po tayo karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. So, pangalawang dahilan, kung bakit nahihirapan ang mga tao sa pagsunod sa Diyos, ay yung ganitong maraming sabit, maraming alalahanin. Amen. Ano yun? Ibig sabihin, di na kami gagawa? Di na kami magtatrabaho? O wag nyo uling gagawing excuse yung mga ganong salita. Huwag rin gagawing literal yung pinag-uusapan natin dito. Bakit? Alam mo sa sarili mo kung ikaw talaga ay gusto mong sumunod fully or partially. Amen po ba? Walang ibang nakakaalam sa mga sarili natin kung tayo ay talagang sumusunod kay Kristo o tayo ay mayroon lamang pinipili na gustong sundin sa kautusan ni Kristo. Kaya wag na nating lagyan ng issue itong ganito. Amen. Kasi baka mamaya, sasabihin na naman, nagpaparinig si Pastora. Hindi ko po alam ang kalooban ninyong lahat. Hindi ko alam ang kalooban. Nakakausap ko kayo, yes. But I don't know what you think. Hindi ko alam anong iniisip nyo. Hindi ko alam anong kalooban ninyo. Gusto nyo ba talagang sumunod sa Diyos o hindi? Hindi ko po alam. Unless I will ask and you will answer, that's the time that I will know. Kasi nanggaling sa iyo. Tama po ba? Kaya tayo mga naririto na nakakarinig ng salita ng Diyos, tayong higit na nakakaalam at nakakakilala sa ating mga sarili kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating spiritual na buhay, ng ating spiritual na puso, kung talagang gusto nating sumunod kay Kristo o partial lang. Limited edition only. Susunod ako dito lang. Pag ito na, pag pinapagawa na itong ganito, ay hindi na po pwede yan. Amen. So tayo lang nakakaalam nun. Pangatlo na nagiging hadlang ng pagsunod natin sa Diyos. Ito talaga, hadlang na hadlang po ito. Sins, kasalanan. Hadlang po talaga ito sa pagsunod sa ating Diyos. Romans 6. Romans 6:12 to 16. Romans 6:12 to 16. Nakita na po natin? Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran sa makatuwid. Hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Nasaan ang pagsunod doon, Pastora? Pag po tayo ay may kasalanan o nananatili sa kasalanan, yung buhay natin, itong katawan natin, nananatili sa kasalanan, hindi po tayo makakasunod sa Diyos. Amen? Kaya nga, pinagbibilinan tayo rito na huwag nang paghariin ang kasalanan sa mga katawang mamamatay. Itong katawan natin na to, huwag nang paghariin ang kasalanan. Huwag nang ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng ating katawan. Full package po ito. Amen.
Hindi po tayo nag-uusap ng spiritual lamang. Dahil ang gumagawa ng kasalanan, etong physical natin. Tama po ba? Ang nagnanais ng kasalanan o ng pagkakaroon ng pita ng laman, itong laman natin. Huwag na lang paghariin sa ating mga katawan ang mga kasamaan, ang mga kasalanan. Dahil pag yun ang naghahari sa ating mga katawan, sa ating buhay, sa ating mga sarili, hindi talaga makakasunod sa Diyos ang taong ganoon. Naunawaan po ninyo paano napapaalipin yung katawan natin sa kasalanan? Paano nagagamit ang mga katawan natin sa kasalanan? Sa palagay ko naman ay sa edad po natin na ito, nauunawaan na po natin lahat. Amen po ba? Kaya kung ano man po yung umaalipin pa rin sa atin hanggang ngayon na nagsisilbi o nagsasani ng kasalanan sa atin, anong sabi? Tigilan na natin. Amen. Anong sabi sa Mateo? Nabasa niyo na po ba yun? Kung ang mata mo ang nagsasani ng kasalanan sa iyo, anong pinapagawa? Dukutin mo, di ba? Nabasa niyo na yun? Oh. Kung ano mang bahagi ng katawan natin na nagiging sanhi ng kasalanan sa atin at hindi tayo nakakasunod sa Diyos, surrender to God. Ibigay na po natin sa Diyos. Hindi mo talaga siya dudukutin, yung kung mata mo masyadong makasalanan, hindi mo siya dudukutin kung hindi isusuko mo siya sa Diyos. Amen? Pinaka makasalanan o pinaka ba o talagang di ko alam alin ang pinaka makasalanan eh. Napaka makasalanan ng mata. Tama po. So kung meron po tayong paano nagkakasala yung mata natin sa napakaraming paraan. Kung meron pa po tayong mga babasahin na hindi magaganda yung nilalaman, na nag-uudyok sa'yo para lalo kang maging makalaman. Anong sabi? Dudukutin mo ba yung mata mo? Hindi. Sunugin mo na yon. Amen? Tapon mo na. Alisin mo na sa buhay mo. Ay, mali yata ako. Hindi na uso yung babasahin ngayon. Pinapanood na lang. Kung meron kang pinapanood ngayon na nagsasangi ng kasalanan sa'yo, o kung ano man, kung hindi man malalaswang panoorin, o ano bang mga bagay na nagiging sanhi para maging makasalanan tayo, makasalanan ng laman natin, yung pita ng laman natin, yung nasusunod natin, surrender it to God. Amen. Isuko po natin sa Diyos. Kasi sabi po rito, huwag ka nang pailalim. Tinubos ka na ng Diyos eh. Kumbaga parang ganito, sinyower ka na ni Lord. Nilagyan ka pa ng pabango. Ang bango-bango mo na. Tapos, pumupunta ka pa rin, kaya nga ginawang halimbawa yung baboy, pumupunta ka pa rin dun sa putik. Yung baboy, kahit paliguan mo, pagkatapos niyang maligo, saan siya pupunta? Susubsob pa rin siya sa putik. Baboy ka ba? Hindi naman po tayo baboy, tama? Hindi rin naman tayo aso, na pag sinuka, yung aso pag sinuka nila, totoo pala yun kasi may aso kami. Sumuka siya, tas dinilaan niya uli. Sabi ko, uy, klap-klap. Wala na, nalunok niya na. No? Hindi tayo aso na pag sinuka na, kuha, didilaan mo uli. Nilabas mo na, tas didilaan mo uli. Again, hindi ko alam kung ano yung hindi nyo pa ay sinusuko. Hindi ko rin alam kung ano yung nagiging sanhi ng kasalanan ninyo. Pero ang sinasabi at ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon, surrender it to God. Ibigay po natin yan sa Diyos. Isuko na po natin yan sa Diyos. Amen? Ako po,
pasensya sa term na gagamitin ko ha. Pag ako nakapanood ng series na nagustuhan ko, addict talaga ako. Hindi ako matutulog hanggang di ko natatapos. Yung The Walking Dead nga, buong season 1, diretso kong pinanood yan eh. Straight. Bakit? Gustong-gusto ko. Kinabukasan, nagmamadali akong umuwi. Galing sa school para manood ulit. Kasi odang mapuyat ako, wala akong pakialam. Sa school, tutok-patok pa ako. Pero gusto ko ulit. Mind you, mga kapatid, Kristiyano na po ako noon. Kaya ngayon, pag meron silang nire-recommend na magandang series, minsan napapabigay, pero mas tinatanggihan ko na po. Tatanungin ko agad, ilang season yan? Kasi pag medyo mahaba, yung The Good Doctor, na ano rin ako dyan. Di pa ako tapos. Kung alam niyo po yung mga sinasabi ko, yung The Good Doctor maganda, pero kung hindi niyo po kaya, kung maa-addict kayo, huwag niyo nang panood, huwag niyo nang gawin. Kasi ano siya, autistic na doktor, pero ang galing-galing niya. But then again, wala, hindi ko na inano. Pero tumigil ako, anong season na ako. Ganon ako pag gusto ko. Kasi kahit Kristiyano na po ako, meron pa rin sa ugali ko yung what Jennifer wants, Jennifer gets. Pag gusto ko, hindi pwedeng hindi mapupunta sa akin. Kaya nga si Polo napunta sa akin. Hindi, totoo yun, di ba? Kaya nga nakipagtanan ako kasi gusto ko siya eh. Oh. Maling-mali, yung kasabihan ko na yun sa sarili ko, huwag niyong gagayahin. Amen? Kaya ko po ito sinasabi, hindi para maging proud. Kasi hindi po tama. Nakakapangit. Maling-mali. No? So yun po, kasalanan. James 4:17. Santiago 4:17. Sabi po rito, ay palagay ko, memorize nyo na rin to eh. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala, mga kapatid. Kung ang alam mo na mabuti na dapat nating gawin ay sumunod sa Diyos at hindi ka sumusunod sa Diyos, anong ibig sabihin? Ikaw ay nagkakasala. So you see, nakita niyo po yung ginagawa ng kasalanan kung paano niya po tayo hinahadlangan sa pagsunod sa ating Diyos. Napakalaki ng ginagawa ng kasalanan para tayong mga Kristiyano na, kahit Kristiyano na, ay hindi pa rin makasunod ng buong buo sa ating Panginoong Diyos. Talagang hahadlangan ka niya kasi ayaw nga niya. Ayaw nga niya na susunod tayo sa Diyos eh. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sabi rito, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan na naman, nagsisinungaling na naman yata tayo kasi sabi ng Biblia, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Bakit hindi ako namamatay? Kanina lang nagkasala ako. Bakit nga po hindi tayo namamatay? Kasi sabi rito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagkakasala tayo, bakit hindi tayo namamatay? Ang namamatay po sa atin ay hindi yung physical po natin. Ang namamatay po sa atin ay yung pong ating spiritual. Every time na nagkakasala tayo, namamatay tayo. At kung marami kang kasalanan, ang dami mo ng patay na patay ka na, hanggang sa malugmok ka na, hindi ka na makakasunod sa Diyos. Naunawaan po ninyo kung paano tinatali ng kasalanan ang mga tao, lalo na po ang mga
Kristiyano. At huwag po natin kakalimutan to, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung magpapatuloy po sa kasalanan, tayong mga tao, kahit Kristiyano na, kung magpapatuloy ka hanggang mamatay ka talagang ang kabayaran niyan ay kamatayan kung saan ikaw ay napapasailalim sa kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. Dahil doon sa kaharian na yon, wala na ang presensya ng Diyos. Kaya kahit magsisigaw ka pa, sabi nga sa Biblia, doon sa lugar na yon, there will be a gnashing of teeth. Ano yung gnashing of teeth? Yung sa sobrang hirap mo, kinakagat-kagat mo na yung sa sobrang hirap na mararanasan mo. Ganun ang mangyayari doon sa kabilang kaharian. Pero wala ng Diyos doon. Wala na yung presensya ng Diyos doon. Wala nang makikinig na Diyos doon. Wala nang magliligtas na Diyos doon. Yun po yung katotohanan. Kaya itong kasalanan na kabayaran, ay kamatayan na kabayaran ng kasalanan. Sa ngayon, yes, hindi ka namamatay, pero namamatay ka spiritually. Pero kung magpapatuloy ka, hanggang sa mamatay ka nga, yun yung kabayaran. Amen. So, yun po yung sa Romans 6:23. Alam niyo po, when we obey, sino na po natapos ng book 1 sa training? Tapos na ng book 1. Yan, madami na, no? Madami-dami na. When we obey, the Bible says, doon po sa ating training, what is obedience in the Bible? Number 1, obedience is the love for God. Pangalawa, what is obedience in the Bible? Obedience is the love for the law of God. Una, ano? Pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal sa kautusan ng Diyos. Pangatlo, obedience is the love for the people of God. Pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano. Amen? At saan po bumabagsak yun? Napansin nyo ba kayong mga nag-training? Saan bumabagsak yung obedience in the Bible? Doon sa greatest commandment. Matthew chapter 22, verses 37 to 40. Ang sabi po rito, Matthew 22 verses 37 hanggang 40, sumagot si Jesus. May nagtanong po kasi, kung babasahin niyo yung verse 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39. Ito naman ang pangalawa sa mahalaga. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ano yung kautusan ni Moises na binigay ng Diyos? The Ten Commandments. Sum up with the two. Una, the greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And that is the greatest commandment na dapat sinusunod po natin. Pangalawang pinakamahalagang utos, love your neighbor as you love yourself. Hindi po yung kantang greatest love of all ang greatest love. Ano kasi sabi ng kanta na yon? Learning to love yourself is the greatest love of all. Maling-mali! Amen! Sa prinsipyo ng Diyos, hindi mo iintindihin ang sarili mo kung hindi ang kapwa mo. Basahin natin sa Roma. Nakasalalay po doon yan. Bigyan mo ng kasiyahan yung kapwa mo, hindi ang sarili mo. Kaya huwag kayong masyadong magkakanta ng greatest love of all.
In the first place, marami pong nagmamahal sa inyo. Amen. So, ang greatest commandment, according to the Bible, ay ang ibigin po natin ang ating Diyos. Again, nakita po natin doon, hindi po partial love. Hindi po kalahati, hindi po one-fourth. Anong sabi? Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. At yung lakas natin ngayon, gagamitin mo yan, gagamitin ko ito para sa Diyos. Tama po ba? Yung puso mo at puso ko, hindi para sa jowa mo. Yes, we love them, but we must love God above all. Amen? Kaya yung puso mo at ang puso ko para sa Diyos. Yung isip mo, yung isip ko para sa Diyos. Amen? Matalino ka, gamitin mo yan para sa Diyos. Marunong ka, gamitin mo yan para sa Diyos. Amen? So, pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Do you love them? At kayo natawa. Hindi raw kaibig-ibig. Ano yun? Sabi, nakakainis patayin. Ano ba yung kasabihan na yun? Ayun. Diba? Minsan may mga tao tayong kinaiinisan. Di ka naman inaano, pero naiinis ka. Yun sinasabing, mainit ang dugo mo. Ganyan. Pero, ganun pa man, wala tayong choice kung hindi tanggapin sila, mahalin sila, unawain sila, at ibigin sila. Wala pa po tayo doon sa level na yon. Amen. Lahat tayo, wala pa doon sa level na yon. Pero, ang mahalaga at ang maganda ay napapag-aralan po natin at ginugusto natin na makasunod po sa ating Diyos. No, na kahit na minsan hindi mo naman talaga gusto yung tao, ay pinipilit mo na rin siyang tanggapin at unawain dahil gusto ng Diyos, tanggapin natin at mahalin natin ang kapwa natin dahil ang Diyos po natin wala po siyang pinili. Kasi kung may pinili ang Diyos sa krus ng Kalbaryo, baka hindi talaga tayo kasama. Tama? Kasi kung titignan natin ang standard po ng Diyos, hindi po tayo aabot sa standard ng Diyos. Ito yung sinasabi sa Biblia, hindi tayo aabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya yung mga nagsasabing walang standard ng Diyos, hindi. Mataas po ang standard ng Diyos. Kaya nga dito sa SCM, lagi kong sinasabi, sa ngayon okay lang na konti, basta di kalidad tayong Kristiyano. Hindi Kristiyano marami lang. Quality Christians po ang pinagpe-pray natin dito. Amen? And what is quality Christian? Di kalidad na Kristiyano nga, hindi cheap. Tama? Hindi pagdating sa handaan, hala mo, mauubusan, walang breathing, hindi tayo ganyan. Di kalidad na eh. Tama po ba? You wait for your turn. Yung mga simpleng ganun po kasi, ethics po yun eh. Kailangan ng mga Kristiyano, full of ethics. Amen. Full of ethics. Tapos sa mga babae, paulit-ulit kong sinasabi, dapat may breeding ang mga babae. Huwag magpaka-cheap. Lalo na kung Kristiyano ka. Huwag kang makahagalpak sa daan na akala mo. Diba? Yung mga high school dyan, doon sa amin, sa Gob. Makita mo po sila. Ay, hindi na pala stick yung hawak nila. Ano na yung
O yung date na high school students. Gaganyan, no? Tapos, yung the way na magsalita po sila, may PI lagi. High school pa lang. Nakakababa ng ano yun. Nakakababa ng moral kahit po hindi na usapang spiritual eh. Labas na natin yung usapang spiritual, ang cheap. Forgive me, pero napaka-cheap. Kaya nga gusto natin ang mga kabataan, maturuan natin, kaya hindi po tayo tumitigil. Itong iglesia na to, all generation tayo rito. Napansin nyo? May children, may youth, may semi-youth, may gayon. De, all gen tayo. Tama po ba? Bakit? Kasi isang bayan eh. Hindi pwede sabihin mo, dapat maraming, bata. Hindi, isang bayan. All generation ang target natin. Not only the youth. Amen? Oh, by the way po pala, yung gawain natin na hindi lang tayo nag-Mother's Day ngayon, hindi na rin tayo magpa-Father's Day nang magkahiwalay, iisahin na lang natin sa June 7, nag-move tayo ng sket. So sa June 7 na po yung ating tinatawaging Parents Day. Yan. Parents Day. Kaya yung mga kabataan, imbitahan nyo, dalhin nyo yung mga magulang nyo dito. Kahit po, kung talagang hindi kayang mag-asawa, kahit isa lang sa kanila. Pero mas maganda kung mag-asawa. Pero we are welcoming all the parents, kahit po single parent. Kasi parent pa rin naman sila. Amen? Pero may age po tayo ha, 50 years old below. Yan. Bakit may age? May discrimination naman? Hindi po. Kasi meron tayong hiwalay na gawain para sa mga senior. Yes. May hiwalay tayong gawain sa kanila. Kaya hindi na natin sila isasama doon sa Parents' Days. Doon na lang sila sa senior. Kaya abangan nyo yan. Amen. Kapag po tayo sumunod, ito po yung mga realidad or inclusion of obedience. Kasama po ito na mararanasan natin when we obey God. Hurt. Masasaktan po tayo. Amen? Wala po kaming pinapangako na pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka na masasaktan. Pain. Pareho lang yata, no? Sacrifice. Meron ka talagang isasakripisyo. Amen? Tears. Iiyak ka talaga kapatid. Yung pag-iyak na to, pwedeng iiyak ka dahil nalungkot ka. Minsan naman, umiiyak kami dahil masaya kami. So kung ano mang tears yun, pareho lang. Pareho lang na meron, pero mararanasan natin. Amen. Iiyak po talaga tayo. Joy. Magkakaroon po tayo ng kagalakan sa puso natin. Peace. Comfort. And blessings. Dahil pangako po ng Diyos yan eh. Amen. Sabi po, in our conclusion, balik tayo sa James 1:22. Santiago, yung verse po natin. Conclusion, 1:22. Anong sabi? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, sinadaya ninyo ang inyong sarili. In conclusion mga kapatid, huwag nating dayain ang ating mga sarili. So mamuhay tayo at sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Application. Sumunod tayo sa Diyos kada kailan? Araw-araw. Obey God every day and face your fears. May mga takot po kasi. Alam ko yung iba may takot sila pagdating sa pagsunod sa Diyos. May takot sila, may alalahanin sila. Face your fear, kapatid. Amen? Dahil sinasabi po,
Isa pang application natin, dahil tinatawag tayo ng Diyos, Matthew 4:19 to 20. Last verse po natin ito. Mateo 4:19-20, sabi po dito, sinabi niya sa kanila, yung tinatawag niya po yung mga alagad niya, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Walang tanong-tanong. Sabi ni Jesus Christ, tara, sunod kayo sa akin. Come, follow me. I will make you fishers of men. Yan po yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Yan po yung mission natin lahat. Matthew 28:19 to 20. Therefore, go and make disciples. Tama? Therefore, go and make disciples. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey all the commands I have given you. And lo, I am with you up to the end of the age. Hindi naman po tayo papabayaan ng Diyos mag-isa. Pag sumunod po tayo sa Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya nga sa application natin, obey God and face your fear. Tutulungan tayo ng Diyos na ma-overcome po natin, ano man yung takot natin, ano man yung alalahanin po natin, ang God po ang mag-aayos dyan. Once na nag-step talaga tayo, once we decided that I will obey, no? That we will obey our Lord Jesus Christ. No turning back. Sabi nga ng isang kanta, no? I will follow Jesus Christ. No turning back. Wala nang lingon-lingon, wala nang tatalikod. No? Ito na to, susunod na talaga ako sa Diyos. Lord, susunod na talaga po ako sa iyo. Dahil tinatawag ka ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tinatawag ka na ng Diyos. Sumunod ka. Don't ignore, mga kapatid. Let us not ignore the Word of God. Ang buhay po natin para sa Diyos. Remember? Amen? Ang buhay natin para sa Diyos. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Para sa Kanya. Amen? Lahat ng ito mangyayari para sa Kanya. Tayo po ay tumayo. Habang inaawit po natin ang kanta na to, maglilingkod ako sa iyo, Lord. Gawin po natin siyang panalangin. Personal, wag mong maisipin yung katabi mo. Kung ayaw niya, hayaan mo siya. Basta ikaw, susunod ka sa Diyos. Pero mas maganda, pati katabi mo, gusto niya rin sumunod sa Diyos. Lahat tayo gusto natin sumunod sa Diyos. Amen? It's just between you and God. Sabihin natin sa Panginoon, ang buhay ko, nakalaan lang talaga sa iyo, Lord. Gamitin mo ako, Lord. Amen? Gamitin mo ang buhay ko para maglingkod sa iyo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Nakilain ka sa umaga na to, O Diyos. God, kilala mo ang bawat isa na naririto. Right at this moment, alam mo ang laman ng puso at isip namin. And right now, Lord, we are surrendering to you, Lord God. Ang buhay po namin. Sinusurrender din namin sa iyo, Panginoong Diyos. Yung mga bagay na nagiging hadlang para makasunod kami sa iyo. Lalo na ang kasalanan. Kung ano man yan, God. Deal to each and every one of us. Speak to each and every one of us right now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Ang buhay ko'y sadyang daan lang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay
para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko iyong binago, kaya ngayon'y maglilingkod sa'yo. Itataas sa kilanganan mo, ihayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Bibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yaman mo, inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, ang buhay ko, Panginoon, aking sa iyo lamang. Hallelujah. Usapin natin ang ating Diyos. And decide right now. Kapatid, mag-decision ka. Ngayon na gusto mo na sumunod sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung ano man yung mga alalahanin natin, ibigay lang natin sa Kanya. Kung ano man yung mga nagiging hadlang, isuko natin sa ating Panginoong Diyos. Let God be God in our lives right now. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hayaan natin mabago tayo ng Diyos araw-araw. Lord, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, God, simula sa araw na to. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Gamitin mo ang buhay namin, God. Hallelujah. Makasunod kami sa iyo, Lord. Buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa namin, Panginoon. At mahilig namin ang aming kapwakan. Hallelujah. Inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Itataas na kilangan mo, ihayag na kilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yaman mo, inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Isang pa, sabihin natin ang buhay ko, Panginoon. Sadyang daan talaga para sa iyo. Hallelujah. Para sa iyo. Hindi mo ang aking buhay. Para maglingkod sa'yo. Buhay ko. Puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko iyong binago, kaya ngayon'y maglilingkod sa'yo. Tataas sa kilangan mo, ihayag na kilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Bibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yaman mo, inaalay sa iyo ang buhay ko ito.
ibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yabang mo, inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Nataas sa kilangan ko, ihayag dakila pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yabang mo, inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Maglilingkod sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, kilala mo ang bawat isa sa amin. At nakita mo, God. Nakita mo kung sino ang nais sumunod sa iyo. Nalaman mo. Salamat, O Diyos. Yes, we have this fear, Panginoon. May mga takot para sumunod sa iyo, may mga alalahanin, may mga kaisipan. Pero salamat kasi binigyan mo kami ngayon ng kapayapaan. At nagtitiwala kami, God, na hindi mo kami pababayaan. Once we obey you, once we step forward, Lord God, and once we decided to obey you, Lord, fully, alam namin hindi mo kami pababayaan. Kasi sabi mo nga sa iyong salita, you are with us up to the end of the age. As long as gagawin namin yung aming misyon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Patuloy na pagharian mo ang bawat isa. And I pray for those who are not yet decided, speak unto them, Lord God, continually. Patuloy mo silang kausapin. Patuloy mo sila, O Diyos, yakapin. At bigyan, Panginoon, ng kapahingahan para sila makapag-isip at mamuni-muni nilaga ang iyong mga salita sa araw na to. At patuloy, Panginoon, na magkaroon din sila ng pagkakataon na sa bandang huli, Lord God, sila ay magdidesisyon na sumunod sa iyo. Ang buong SCM, Panginoon, ay willingly na susunod sa iyo, God. Susunod kami, hindi dahil para habulin yung pagpapala. Susunod kami, hindi para dun sa gusto namin. Susunod kami according to your greatest commandment, Lord. Kaya kami susunod dahil mahal ka namin. That must be the main reason kung bakit susunod kami sa iyo. Kasi mahal ka namin. Kaya gusto namin sumunod sa iyo. Thank you, God. Thank you, Lord God. May this be the desire and prayer of each and every one of us here inside this church building right now. In Jesus' name, amen.